pagtira sa mga may init sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So magpasalamat po tayo pag may mga trials kasi andun po ang Panginoon po ay palagi natin kasama. Amen. Amen. So sino pa po? Patotoo din na may trials ako sa family. Pero nabalitaan ko pa to, nandun ako sa Myanmar. Wala akong way para tumawag dahil walang signal. Ang internet on and off, on and off. Pero purihin po ang Panginoon, sabi ko kay brother, husband, na sandali, talagang ang dibdib ko yung manig. Andyan yung talagang parang nawalan ng timbang, na nanghihina ka. Sandali kapi ko, parang dali na umiyak ako sa Panginoon, pero purihin ang Panginoon hanggang makarating ako. Nakapinatulog niya ako ng maayos, binigyan niya ng peace and comfort. Dahil sabi ko, alam ko kita iniwan ng Lord, magsunod lang ko. So, alam ko sa bawat nangyayari ng pagsunod sa atin, glory to God, dahil pinaalam niya sa akin to, dahil tinuturo sa atin na nangyayari, somehow, may kaalaman na tayo na yung pala ay hindi dapat natin pagsawalang bahala din na basta-basta lang, but I mean yung huwag kang mag-worry, ibig sabihin na huwag kang mag-worry dahil, hindi yung worry, pero unahin mo Panginoon na mataas siya sa lahat, na kaya niyang overcome, na sabi ko nga sa ko, greater is He who is in me than who is in this earth. Sabi ko, that yung kagaya ng sinasabi ng Lord na I will not leave you, I will not forsake you. So talagang lahat yung mga verses na yun, sabi ko, talagang weapon sa kalaban. Pero talagang ang salita ng Panginoon, yun ang comfort natin. So purihin ang Panginoon sa peace na binigay niya sa akin. Amen. 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 Praise the Lord. Even though mabungang puno yan ang binabato. Di ba? So, ganun din po sa ating mga Kristiyano na alisin po natin sa isipan natin na kaya tayo ay under trials, may nagawa tayong kasalanan. I-alis na po natin sa ating isipan yon. Because, di ba, nung tinanggap natin ang Panginoon, sabi nga sa Bible, in Christ there is no condemnation. So, kaya binibigay, inaalaw ng Lord yung mga trials na yan, just to, parang to the next level ka na eh. Kumbaga, kumakain ka dati ng formula lang, ngayon whole milk na, di ba? Tapos pataas na ng pataas. Kaya, huwag na natin isipin na pag dumaanas tayo ng trials, pinaparusahan tayo ng Panginoon. Bagkos, para iangat yung ating pananampalataya. Amen. Purihin po, dadagdag. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ni Sister Jen, sa maayos na pagbibigay ng kanyang mensahe. So, tunay nga po na magandang tularan yung ginagawa nila noon, nila Paul, Silas, tsaka kasi dito natin may kita yung tinuro nga sa atin sa NLD na ang evangelism at discipleship should work hand in hand. Katulad ng ginagawa nila, di lang sila nag-evangelize, kumbaga talagang pinapunta nila si Timothy doon para talaga i-disciple na yung mga para talaga i-check talaga yung kung yung na-evangelize nila is talagang matibay na dando pa, wag makuha ng kalaban kasi nga sayang, sabi nga nila, sayang naman yung pagkaka-persecute sa atin, yung paghihirap natin, kung isusuko lang natin sila ng ganun-ganun lang wala kalaban-laban. Kaya andun sila, talagang ginawa nila yung utos ni Lord na spread yung kanyang salita, kaya hindi sila nag-waver kahit na napapersecute na sila, tuloy pa rin sila ng hindi nila sinusuko yung faith nila. Pati yung mga na-evangelize sila, pina-follow pa rin nila para paalalahanan din na yung mga pagsubok na yon ay hindi dapat tayo bibigay kasi nga ano lang yung gawa ng kalaban yun para makuha sila dahil nga ito ang sinasabi kanina na pag mainit ka, yun ang gustong i-tempt ni Satan yung mga maiinit sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa noon pa lang hanggang ngayon, nakikita natin yung relevance ng mga tinuturo sa atin sa NLD. So, Amen. purihin po ang Panginoon. Amen. Pinasasalamatan ko rin po ang Panginoon sa buhay ng bawat nag-evangelize. Hindi lang po yung, kasi lahat po tayo nag-evangelize at ganun din po yung binabalik ko po sa Panginoon ng pasasalamat kasi binigyan niya ng wisdom ang namumuno sa atin ng bawat isa kung paano i-follow up yung mga kapatid natin na mag-share. Kasi kung mag-share lang tayo, pagkatalim natin, hindi na natin papalikan para diligan or i-follow up. Nonsense. Kasi babalik pa rin sila. So may bumalik ba, may makuha man tayo, may sumama man sa atin sa church.
to worship God. Siguro sa 10, isa lang. So, ganun na lang po yung talagang yung katuruan ng ating Panginoon. Kagustuhan niya talaga na ang bawat isa, ang bawat kanyang anak ay ma-disciple na share ng word. Amen po. So, sino pa po? Kuya Ernie. Amen. 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 Talagang pagka napag-uusapan ay pag-ibig, love, no? Makikita natin na lahat ay nakaka-relate dahil lahat tayo ay nakaranas ng pagmamahal ng pag-ibig. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, hindi lang sa atin sa ating personal na buhay, kundi naranasan natin ang pag-ibig, dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. No, kaya si Paul, hindi lang nung may tatag nila yung iglesia doon sa mga taga Thessalonica, ay hindi, nung umalis sila ron, hindi, yung iba kasi pag nagtatag, pag kita nila, buo na, umalis na sila, kakalimutan na, pero hindi siya. Talagang naiwan pa rin yung pagmamahal niya doon. Alam niya kasi na habang ang Kristiyano, tayo mga Kristiyano ay lalong lumalago at lumalakas ang pananampalataya, lalo tayong lumalalim ang paniniwala at pananalig sa ating Panginoon, ay talagang mayroon na talagang kalaban na nandyan lang sa tabi, na talagang aali-aligid lang na naghihintay ng pagkakataon na sirain at putulin yung pagsulong ng pananampalataya ng bawat Kristiyano. Huwag na tayo lumayo dito sa atin, dito sa Dubai, dito sa mga kapatiran natin. Alam natin na akala mo na kasama natin. Akala mo na isang paniniwala. Na naniniwala, kaya ko na ngayon nalaman ko na hindi pala lahat ng naniniwala kay Jesus ay talagang totoong para sa Kanya. Kasi may mga naniniwala na pag nakikita ko na may mga naniniwala sa parehong Kristo, pero magkaiba ang pananaw kung sino si Kristo. Mayroong naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Mayroong naniniwala na si Kristo ay hindi naging tao. Kaya may mga nagsasabi, may nabasa ako, na yung Kristo na naging tao, yung ating pinaniniwalaan, ang sinasabi ng kabilang yung naniniwala sa isang Kristo na hindi na siya ay Diyos, totoong Diyos na hindi kailanman naging tao, hindi nagkatawang tao. Ang tawag nila diyan sa Kristo na ating sinasamba ngayon, sabi nila, ito yung Satanas, ito yung Diablo. So nabaligtad, no? So paano mo matutubos ang kasalanan ng tao kung hindi ka magiging tao? Kung hindi ka maging isa sa kanila? Para maging kaisa kanila, malaman mo yung tunay na damdamin. Di ba? Kaya sabi nga, kaya kung talagang ikaw ay may pagmamahal, may paniniwala, naniniwala sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, tingnan natin sa sinasabi sa, anong sinasabi sa Korinto 13, verse 4 to 7. Babasahin ko lang sa Tagalog, no? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Sa isang salita, ang pag-ibig ay palaging tumitingin sa maganda. Look at the best. Love. Think of the best. Kaya tayo, dapat tayong mga Kristiyano, tayong naniniwala na nagkatawan, bumaba ang Panginoon, Diyos, nagkatawan tao, para tayo tubusin ay dahil sa pagmamahal na yan. Kaya kung meron tayong mga kapatiran na alam natin na naliligaw na landas, ay kailangan tulad ni Paul na paalalahanan natin
Ang purpose natin para paalalahanan natin kapatid natin, kapatiran, ay hindi upang siya baguhin. Wala tayong kakayahan baguhin, kundi ang Panginoon lang. Kundi ipamukha sa Kanya ang katotohanan. Ngayon, kung maniwala siya, maraming salamat sa Panginoon, sa Panginoon ng kapurihan. Pero kung hindi siya sumunod o maniwala sa sinasabi ng kapatiran niya na matuwid, na landas, ay hindi na natin sakop yung kundi yan ay sagutin na niya between him or her at sa ating Panginoon. Siya na ang Panginoon ang bahala sa kanya. Kaya palagi natin iisipin na ang ating kapatid ay may magandang mangyayari. Kaya nga, mahal natin ang kapatid natin. Mahal natin ang ating mga kapwa. Palaging iisipin natin ang maganda na mangyayari. Love thinks of the best. Diba? Kaya nga, yung malimbawa may anak ka na medyo tamad mag-aral, huwag mong sasabihin na, huwag mong sabihin siya, bubo siya. Kundi, ay anak, alam ko magaling ka, matalino ka. Ipakita mo lang sa akin. Alam ko ipapakita mo, ipagmamalaki kita balang araw dahil ikaw ay matalino. Huwag mo sabihin ng bubo kasi, di ba? You look at the positive thing. Ang tawag dito sa English is positive illusion. Positive illusion. Na palaging yung positive, maganda, ang isipin mo sa kapwa mo. Kaya, andyan, kung mayroon ka talagang yun ang tunay na pagmamahal. Na palaging maganda ang iisipin mo na mangyayari sa iyong kapwa. Amen. Share ko lang po, kasi habang nag-share si Kuya, dito. Sabi nga po sa conclusion ni Sister Jen, sa endures living sacrifice for others, once na tinanggap natin ang ating Panginoon, nandun na po yung pagsasakripisyo natin. Kasi mahirap po talagang iwanan yung dating tayo. Amen? So, establish overall strength in others, pero kailangan din po natin magpalakasan. Kailangan po, pag alam na po natin nasa trials or nangihingi ng ating kapatid, tayo po magpalakasan. Expects valuable suffering alongside others. Hindi po ba yung mga trials na dinadanas natin ay gano'n na lang po yung value kasi yung sufferings natin na ito ay para sa ating Panginoon. At sabi nga po, exhibits extra seasoning with others. Yung extra seasoning po dito, yan po yung 9 fruit of the Spirit. Hindi po natin mabubuo yun kung hindi tayo talaga believer na kay God. So, unti-unti po nakukuha natin yan. At sabi rin po sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So magpatuloy lang po tayo sa paglakad para sa atin. Amen. Sino pa po? Tunay nga po na napakabuti ni Lord sa buhay ni Sister Jen. Kasi bagamat na late ako pero nahabol ko pa rin yung konting sustansya. Amen. Tunay nga po na on time ang Panginoon kasi pag papunta pa lang ako dito talagang, kasi mula kagabi, on trials na ako sa health ko, hindi ako makatayo, nahihilo ako hanggang ngayon. Pero napakabuti ni Lord kasi nga na pinapakita sa atin ang lahat ba na bagamat on trials tayo, kailangan tayong maging matibay sa Kanya, di ba? So lalo na spiritually. Yun nga po, lalo na po spiritually, kailangan po tayong maging matibay sa Kanya. Tunay nga po nung nandun ako hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, iniisip ko, noon, pagka nanliligaw ka lang, doon ka lang nagpupursige, di ba? Pero sa ibang bagay, hindi, di ba? Pagka ayaw na, di ba? Pero ngayon, dahil nasa Panginoon na tayo, pag nanghihina tayo, kailangan pa rin natin lumapit lagi sa Panginoon kasi doon natin maa-achieve yung totoong blessing ng Panginoon. At tunay nga na yung love na sinasabi ni Sister Jen, talagang may kaakibat na responsibility. So sa mga Kristiyano, sa mga kapatid, hindi lang sa family natin, siyempre unang-una yung family natin, pero sa mga kapatid yung responsibility talaga natin, minsan nawawala sila. So kailangan natin na maging responsible sa kanila.
So, sabi nga ng Panginoon nga, nabanggit ni Brother Wendell sa James 1:12, yung darating ang pagkatapos